Actually, ano talaga tayo, guys? Nasa time talaga tayo ng evil man. The man of evil. Yung sa Thessalonians chapter 5, 2. 2 Thessalonians chapter 2. Ito ay mga taong in-incline or decline the will of God. May sarili silang daladalang gospel. Wala po ang wrath ng Diyos. Walang wrath silang sinasabi. Ang lagi nilang sinasabi, tribulation. Iba yung tribulation, iba yung second coming, iba yung... Hoy, anong iba? Sinabi nga ng Panginoon na hindi siya babalik hanggat hindi nangyayari ang lahat ng ito. So, kailangan mangyari ang lahat ng yan. May sarili kayong gospel. Kaya sinabi ng Diyos, hindi siya babalik as long na hindi nangyayari ang lahat ng ito. Kaya sinabi ng Panginoon, kung may maririnig kayo, saan niyo ilalagay yung wrath ng Diyos? Inalis nila ang wrath ng Diyos. Ang linaw-linaw. Pag babasahin niyo sa 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Hebrews. Okay, ano pa? 1 Peter, 2 Peter, 1 Timothy, 2 Timothy. Sa lahat ng yan, Romans 1. Binanggit dyan na ang Panginoon ay apoy. Susunugin niya ang mundong to. Okay, kaya nga in the time of Noah is also the time of the Son of Man in this generation. Sa noong time ng generation ni Noah, ang mga tao ay hindi nakikinig. Ganun pa rin po ngayon. Akala ng mga tao walang galit na paparating ang Panginoon. Alam nila. Alam nila. May paparating pong pagsusunog ang Diyos. Buong mundo po ito. Wrath of God po ito. Whole context ng Romans 1, andun po yun. For the wrath of God revealed for all ungodliness and righteousness. Kasabay nun, mababasa nyo yung sinasabing unrighteous and ungodliness. Ito yung mga gumagawa ng sexual immorality, greed, at mababanggap ito sa pagdanasa ng ating yaman.